stylish pa lang daw to, pero tignan natin, ang grabe ang dumi oh. Siyempre yun nga, bago nating tanggalin nga yung ating EGR dyan tsaka intake manifold, tanggal tayo ng fuel filter para maluwag. Ito sinisikwat lang naman to. Pag nasikwat nyo itong lock na to at umatras, pwede nyo nang bunutin. Pati itong ganun, iangat nyo lang din to, pwede nyo na siyang bunutin yung mga idol ano. Kaya yan, okay. Apat po na linya yan ng fuel. Okay, tingnan natin yung dumi mga boss. Dumi oh. Ito yung konektado papunta dun sa EGR natin, tapos intake manifold mga boss oh. Wow, dami. Sobrang kapal mga boss oh. Dami tayo makukuha ano dyan, carbon, kapal pala, talagang makapal oh. Ito pa isa natin yung namumuta sa adventure. Tanggalin natin yung mga linya rito, sinisikwat lang naman ito. Ayan oh. Ayan. Pag umangat na gano'n, aangat nyo na lang din siya. Ayan o. Okay. Ito ganun din. Ingatan lang natin mga boss ano. Ayan, iniisa-isa natin para makuha natin yung intake manifold. Medyo masikip mga boss no. Ito na yung ating intake manifold. Ayan. Talagang syempre kinalas natin yung mga madadaanan. Ang iniingatan natin dyan yung mga gantong klase na hose na bimigay mga boss no? Malulutong lang din kasi yan. Kaya ingat-ingat tayo pag nagkakalas tayo ng mga ganito, lalo to sa mga Ford. Tayo dito yung mga lock na nasa loob mga boss. Ito yung talagang magandang pantanggal yan no? Oh. Yan okay. Kumawak ka lang oh. Walang lock na naiwan. Titignan natin. Ayan o mga boss oh. Tawa mo lang yung butas, baka malagyan ng dumi. Ayan, ang nakaharang sa ating ito. Kaharang to, kaya ang laking bagay nung yan. Ay mga boss, yung sa mga Ford natin intake manifold, plastic lang po yan no? Kaya kailangan ingatan din natin. Kaya ng mga Toyota, Mitsubishi talagang ano. Ayun. Okay. Ayan, carbon. Kapal ho. Yung mga boss oh. Combustion natin. Kailangan linisin. Tapos yun yung iniingatan natin mga idol no. Na mapasukan ng kung anong dumi na pwedeng bumara o magpa-stock ng ating. Yun po yung nasa loob kasi yung mga barbula mga boss ano. Kaya pagka na ano ng halimbawa matibay tigas na bagay, wala magkakaproblema makina. Yan yung pinakalas na tinatanggalan lang natin diyan yung ayan yung base ng EGR na yan. Ayun, una natin tinanggal tong EGR kaya tinabi na natin yung mga boss. Solenoid oh. Ito yung solenoid ng na EGR natin. Ayan, solenoid valve. Kailangan na natin siya i-safety kasi napakaselan niya. Pagka ito masira dyan mga boss oh, hindi pwede magalaw yan. Kaya tatago na natin sa safe. Ayan, lalabas na lang natin yung pagka lilinisan na. Yun, taguan muna rito. Ayan mga boss, nabunot din namin oh. Yung pinaka base ng EGR. Yan yung pinaka mahirap kalasin dyan mga boss, yung tornilyo na to sa likod. Pero ayan oh. Ayan oh, kailangan natin talaga siyang kalasin. Bukas naman. Ayan, nakalas pa lang namin halos lahat oh. Dumi oh. Kaya dito pagka Ford inaabot talaga kami 2 days dito mga idol no? Dumi. Rin
namin intake manifold ng Ford Everest. Tanggalin natin mga goma para hindi maluto sa panlinis natin. Kaya kahit yun, may ito pa. Tanggalin natin. Okay. Boss, ito na nga yung makarbon natin na sa Everest. Tanggalin muna natin yung map sensor. Yan, oh. Pag naglilinis tayo mga boss, hindi natin pwede basain to. Yung pang spray lang natin para sa sensor. Kaya tatanggalin natin. Okay, hilahin lang natin mga boss. Yan na. Pwede na natin babaran to. Lilinisan na nga rin natin to. Tanggalin natin yung size 10 na tornilyo na to. Pinaka-EGR natin. Itong carbon, no? Ayan. Lilinisin natin. Ito dito sa Ford Everest po yan. Gamit muna tayong kerosene tsaka degreaser. Tapos, ikakabit na nga namin itong EGR natin ng Ford Everest. Yan, medyo dukotan lang to pag kinakabit na natin itong EGR ng Ford. Yung mga boss, ayan. Talagang pinisprehan natin maigi yan. Ayan natin yung mga langis. Intake manifold mga idol. Okay. So, yung throttle lilinisin pa natin mga boss, saka yung fuel filter. EGR turbo din mga boss. Tapos yun yan, gawa natin na iba. Kailangan mga boss sa ganito mga Ford pagka tumakbo yung sasakyan nyo ng 50 to 60 kailangan nyo ng palinisan. Pag pinabot yung 80 okay pa din naman, kaya lang minsan talagang may nadadamay na mga iba pagka talagang puno ng carbon. Kaya yan, the best nyan talaga, papalinis ka nyan 60k mileage, 60 to 80. Tapos ito naman yung ating map sensor mga boss. Pagdating sa mga sensor mga boss, gamit tayo nito CRC. Yan. Hindi natin pwedeng basain yan, kaya kung anong pang spray kailangan yung match sa mga sensor mga boss, gaya nga nito ginagamit natin. Ayan. Okay, yun, kinabit na natin. May isa pong tornilyo yan. Basta mga idol, ingat lang tayo sa paglinis na ito, kasi gaya nitong sa Ford, mga Ford, ang kadalasan intake manifold is plastic lang po. Tsaka yan mga plastic. Kaya binababad natin sa degreaser yan hanggang lumambot yung carbon. Kasi ito, gaya ito, pag natipak to, matatanggal yung tornilyuhan natin dyan. Kaya hindi pwedeng masira mga idol. Kailangan pa natin gumawa ng special tools mga idol. Yan. Ito na, special tools mo. Dahil masyado mahaba yung tools natin, putulan natin. Try ko. Okay, subot na natin to intake manifold. Medyo may kasikipan lang talaga mga idol, kaya tayo nag-iingat tayo dito kasi marami siyang pwedeng masagi. Okay lang tumagal-tagal sa time, basta yun nga, pulido tsaka walang damage sa wiring o parts. Tapos kabit na natin yung mga tinanggal natin na connection sa EGR. Okay. Ayan. Basta pasok na pasok para tandaan dyan mga boss, lalagitik yan pag tinulak. Nakakabit na natin yung ating mga fuel line na pinagtatanggal. Yan yung mga nakaharang dyan. Gamit namin na to, pandukutan to. I-drain na nga rin natin yung kanyang langis. Size 13 po yan na socket. Tapos na rin ang langis. Muna tayo sa isa. Muna natin si partner yung nililinis natin dito. Pero mga boss, to, EGR tsaka turbo.
L300 Euro po. Naglalagay tayo dito basta masalo yung dumi, tapos hindi rin pumasok dito sa mga butas para ma-safe natin yung mga butas dito tsaka yung sulok-sulok na malaglagan ng dumi. Tinatanggal natin talagang yung throttle, tamang-tama tong ating CRC throttle ng ating Ford. Boss, boss, malapit na kami matapos. Yung fuel filter na lang ang ikakabit natin. Nakakabit na yung ating throttle tsaka syempre yung mga parts. Yung fuel filter natin. Dito natin nilagay oil filter, lilinisin muna natin. Ayan, tapos ano natin ang basahan kasi marami panlangis yan dyan eh. Ayan, para masimot. Yung mga boss, gamit tayo ng big brand. Siyempre, yung langis natin, Delo Gold. Yun yung request ni Bossing. Ayun mga boss, saktong higpit lang. Pang 7 liters natin to. Delo Gold yan, pero nilagay lang natin sa Toyota na gallon. Okay. Mga boss, nalagyan na nga natin ng langis, tapos coolant, kaabit na natin yung battery. Ayan. On muna natin para mag-reset, tsaka pumasok yung diesel sa fuel filter. Pumasok na nga, kabit na natin. Yun, lock na. Okay. Check naman natin, walang fault, pwede na natin i-start. Okay. Yun, naka engine on na tayo. Boss, obserbahan na lang natin kung walang magiging problema. Hinaan natin aircon, ang lamig. Number 2. Yun. Tahimik ang andar mga idol. Talagang napakaganda pag nalinisan yung ating EGR valve. Thank you.